Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung kaibahan ng direct hires tsaka sa meron talagang agency sa Pinas? So hindi ko alam, wala akong idea dito, and yung mga subscriber ko is nagtatanong and hindi ko alam anong isasagot ko. So, eto is yung idea ko lang, or eto is yung nalalaman ko lang, pero napaka-konti lang kasi hindi ako ganun ka-pro dito kasi ako dumaan talaga ako sa agency sa Pinas. Ayan, sorry. So, dumaan ako doon and doon ang process ko. Mas madali kasi guys na ma-hire or makakuha ka ng employer kapag ikaw mismo yung naghanap. So, ganun yung ginagawa ng ibang mga helper dito. Sila mismo yung naghahanap. Meron akong nakasabay sa TESDA and puro sila direct hire. So, ibig sabihin, nag-join sila sa Facebook. Merong page sa Facebook nang nakalagay doon. Nakalimutan ko na, pero dati active ako doon nung naghahanap ako ng employer. Nakalimutan ko na talaga. Pero meron sila sa Facebook na page. Nung nakaraan, marami doong nagpo-post ng mga katulong and mga employer na naghahanap sila. Pero mostly guys, is ang requirements nila is currently in Hong Kong. Pero minsan nakakalusot yung mga taga Pinas pag comment sila ng comment, and minsan napapansin sila lalo pag merong qualification nga, meron silang 4 years course, ganyan. So, nakakalusot sila. Minsan, kapag nagustuhan ka ng employer, kahit nasa Pinas ka, tatanggapin ka nila. May nakasabay ako na doon niya kinuha sa Facebook yung employer niya. And then, sabi sa kanya ng employer, I have a big expectation to you. Kasi nag-antay yung employer, nakuha niya sa Facebook yung employer na yon. Doon nga sa page, nakalimutan ko lang talaga kung anong page yon. And then, nung nag-process na siya, naghanap siya ng direct na agency sa Pinas. Yung parang yung agency dito is nag-direct sila doon. Parang merong agency sa Pinas na direct sila na yung mga amo hindi na dumadaan sa agency dito sa Hong Kong. Parang na talaga diretso Pinas na. So, doon sila nag-process and nag-antay. And ganun din yung iba, nakasabayan ko sa TESDA. Facebook din nila kinuha. Pero sad to say, yung babae na yun is nag-break contract. Hindi ko alam kung bakit. Kasi hindi niya na ata nakayanan. May aso siya. And then, tanghalian niya is always noodles lang. Ako, kahit papano dito, nakakakain ako ng kanin. So, always noodles lang yung niya. And, yun, nag-break contract siya. Yung ka-chat ko ngayon, yung sabi ko kanina na meron ngang 7 na chat sa akin, nagtatanong pala siya kasi nakakuha siya sa helper choice. Yung helper choice, meron yan siyang sa Google, pwede nyo siyang i-search, and pwede din siya sa Play Store. And then mag-sign up ka doon. Wala akong idea, pero nung nakaraan, nandun nga ako, sign up ako doon. And tinanong agad ako para silang merong doon na nagtanong agad kung itutuloy ko pa ba yung qualification ko o yung ko doon, yung process ko. Kasi nga hindi ko tinuloy kasi meron naman akong amo. Tinanong kasi doon kung ilang years na ako dito sa Hong Kong. And marami doong mga kasi mga puti na mga amo, yung mga foreigner. So, mas galante kasi mga foreigner. Pero depende din. Ayan. So, hindi ko tinuloy. Yung nakachat ko ngayon is may dalawa siya doong employer na nakuha sa helper choice, and pinagpipilian niya ngayon. So, tinatanong niya or hinihingi niya yung advice ko kung alin doon yung kukunin niya. Yung isa is puro adult, 3 adults, and then yung bata is 27 years old na. Yung mga magulang is 50 years old. So, 700 square feet yung bahay. Yung isa naman is apat sa bahay, and then yung bata is 3 and 5 years old, and katabi niya matulog yung batang babae, yung 3 years old. So, sabi ko sa kanya, medyo delikado yan kasi nga wala kang pahinga kapag nasa iyo yung bata sa gabi. Nagigising yan, ikaw mag-aalaga sa bata. Ayan, so sabi ko sa kanya, medyo mahirap and wala ka talagang pahinga kasi nga pagka umaalis ka ngayon, day off mo, pag uwi mo, sa'yo pa ibibigay yung bata pag uwi mo. So, kahit day off mo sa gabi, ikaw pa rin mag-aalaga ng bata.
ikaw magpapaligo siguro niyan, ikaw magpapatulog kasi nasa kwarto mo eh. And hindi ka pwedeng doon magpahinga buong araw kahit day off mo sa kwarto. Unlike kapag puro adult or katulad sa akin na wala sa akin yung bata, nakakapagpahinga ako, nakakatulog ako sa day off ko. Ayun, so sabi ko sa kanya, follow your instinct kung ano yung gusto mo. Pero yung choice ko is yung adult na 3. Sabi ko sa kanya, pero pag ako papipiliin mo, dito ako sa adult. And yung bata is yung daughter 27 years old na, yung mga ganyang edad, tapos na yan sa pag-aaral, and mga yan is nagtatrabaho na. So aalis siya ng bahay umaga alas 7, alas 8, uuwi yan gabi na alas 7 na din. Ganun kasi dito yung trabaho nila guys, alas 8 yung alis nila ng umaga, tatatapos yung trabaho nila alas 7 ng gabi. Hindi katulad sa atin pag aalis tayo ng alas 7 ng umaga, 'di ba? Alas 5 uwi na. So dito hanggang alas 7 ng gabi sila. So ayun, pwede kayong mag-ano sa helper choice, helper library, nandyan yung mga employer and pwede ka makapamili doon and malay mo, nandun yung swerte mo. So, ganun yung direct hire. And pagkatapos niyan, doon na kayo maghahanap ng agency na magpa-process na pagka nakuha nyo na yung sasabihin nyo lang sa magiging amo nyo or sa mga employer doon na nasa Pinas pa kayo and you have the experience of being a domestic helper, ganon. So, diskarte mo na lang yan kung paano mo i-market yung sarili mo kasi walang tutulong sa'yo dyan, walang agency kundi sarili mo. Pero guys, maraming natatanggap and maraming nakakaalis na doon nga nila sa online nakukuha yung amo nila direct hire. And sa mga ganyan, makakapili ka kasi. Pwede kang humindi or pwede kang kung sino yung gusto mo doon, yun yung i-chat mo. Hindi katulad sa agency na kung sino yung may gusto sa'yo and pina-interview sa'yo at natanggap ka, wala ka ng choice. Lalo pag first timer ka, hindi ka na masyadong makakapamili kasi magiging choosy ka pa ba kailangan mo na ng trabaho. So ayun lang, yun lang yung konting kaalaman ko sa pagiging direct hire. Pero sa Pinas, merong agency dyan, parang nakalimutan ko na, Sun Life ba yun? Parang ganyan, sa may Makati yung agency nila, yan yung mga nagpa-process ng mga papers ng direct hire galing sa Hong Kong na mga employer. Ayan, so dyan sila pinapasa and dyan yung process nila. So lahat-lahat is sila magpa-process and binibigay lang nila dun sa agency na yun. And nagbabayad lang dun yung amo sa agency na yun. So ayun yung nalalaman ko lang and I don't know kung ano yung ibang process nila sa direct hire. Pero mas madali nga makakuha dyan ng employer. Ngayon nga lang, pakapalan talaga ng mukha. Nagtry ako mag-apply as au pair. Alam niyo yung au pair, papunta sa Europe, Denmark, ganyan. So, nag-apply ako Germany. Kasi merong babae na nag-post doon sa au pair, ganyan na. Dati ko pa talaga gusto maging au pair para din siyang katulong, kaso Europe nga lang. And may oras lang yung trabaho mo. Hindi katulad dito na patayan. Doon parang tulong-tulong ka lang. Pero hindi katulad dito na katulong ka talaga. So, sa pagiging au pair, medyo madali yung trabaho. Kaso yung tinatanggap nila is mga single lang na mga tao. Hindi pwede yung mga may asawa, may anak, bawal. So, yan yung talaga yung pinunta ko. Kaya ako nakapag-apply dito. Doon talaga ako nagbabrowse-browse sa au pair. Kaso wala doon yung yung swerte ko kaya napunta ako dito sa Hong Kong, pero yun talaga muna yung target ko kasi nahirapan ako makapasok doon. And then nung nandito na nga ako, may nagpost na sabi niya naghahanap sila ng au pair, ganyan, nani, kasi ayan, and sabi niya prepared niya yung ando na sa Europe or nasa Middle East kasi yung process. And then nag-message ako sa kanya, sabi ko baka i-consider niya ako, pero hindi na siya nag-reply. At least I try my best, 'di ba? So, walang masama. Basta push ka lang ng push. Kung, halimbawa, kung A, hindi lumusot, try mo sa B. Kung hindi pa rin lumusot, try mo sa C. So, try lang try. So, ayun yung ginagawa ko ngayon. And guys, malaki yung sahod ng China na katulong. Kaso, sabi nga doon, sa 100 na katulong doon sa China, 10 lang yung legal doon na may paper. Yung iba is nakaw lang na naging katulong doon. And, anytime pwede silang mahuli, kaya pagalingan na lang talaga magtago. Gusto ko kasing mag-China kasi malaki yung dyan, bawal kasi sa China katulong dyan unless foreigner yung amo mo and dinala ka sa China and naging katulong ka doon. Pero yung mga local doon na mga Chinese, hindi sila nakakakuha ng katulong na galing ibang bansa. So, unlike dito sa Hong Kong na ang process is ang dali and mostly talaga may katulong dito. Sa China, hindi. Kaya, swerte mo na lang talaga pag naging katulong ka doon. Kasi yung sahod doon is 50 to 70
pesos, 70,000 pesos. Yung first cousin ko is nandun and tinanong ko siya kung ano yung process. Sabi niya sa akin yung amo niya daw yung nag-process. Hindi ko na tinanong kung ano-ano. Basta nung sinabi niya na mahirap makapunta doon, wala na. Kasi yung mga requirements doon ng mga gustong kukunin ng mga katulong ng mga Chinese is dapat 4 years yung course na natapos mo, ganyan. Kasi nga, tutor yung kailangan nila doon para sa mga anak nila. Ayan. So, may nakakalusot doon. Yun nga daw, sabi ng babae, kasi may gusto sanang pumunta doon na nandito sa Hong Kong. Sa 100 na katulong doon na Pilipino, 10 lang ang legal na may papel. Yung iba doon is panakaw na lang. Pero kasi ang laki ng sahod nila. Ang laki ng sahod nila, 75,000 isang buwan, 75, 50, mababa na. Yung sa pinsan ko is 60,000 siya ngayon. 5 years na siya doon, di siya umuwi. So, depende na lang talaga, guys, kahit saan naman kung swerte tayo, 'di ba? Nasa atin na lang 'yan kung paano natin gawin. Kahit gustong-gusto natin, kung wala naman tayong lakas ng loob, hindi rin natin magagawa 'yon. Kaya kailangan pag may gusto tayong bagay, lakasan natin yung loob natin. Kailangan makuha natin kung ano yung gusto natin. So, ganoon ako mangarap, guys, hindi ako tumitigil. Papahinga lang ako pero try uli, pasok uli. Ganun ako. So, hindi ko alam kung ano magiging kapalaran ko. Basta kasi hindi ako takot. Yun nga sabi ng mama ko na na-amaze siya sa akin. Bakit daw hindi ako takot? Hindi ako katulad ng iba na alanganin, ganyan. Hindi ako ganun. Kasi sa sarili ko, ano ko talaga na kailangan may gusto akong patunayan. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili ko na ang tapang-tapang ko na self, I'm proud of you. Parang ganon. So, may chika ako sa inyo next February kasi magpapabox ako. So, yan, tatry ko na mag-vlog about box. Ayan, at least yan, ako mismo yung magpapabox talaga. So, personal. Tinanong ko kasi kanina, baka may gustong magpasabay dyan, sabihin ko na pala. Sa mga subscriber ko dyan na gustong magpabox din and ngayong February. So, sa monkey, ewan ko ano yun, monkey. Basta i-message nyo ako kung gusto nyo magpa-box din para sabay na tayo. May promo sila, Luzon, Visayas, Mindanao, yung LBC na carrier, 750 Hong Kong dollar, yung large na box nila, yung parang hanggang tiyan ko kahaba, yan. So parang hanggang tiyan ko kahaba na box, 750 instant siya na pack. So nandito siya sa Dragon Center dito sa may Shamshoy po located, and tinanong ko yung babae kanina, promo daw yun hanggang February 30. February 1 magsimula to February 29 pala, sorry. So, ayun, nagplano tuloy ako na magpabox. So, ipapabox ko na yung mga nandito kahit konti lang to. Damihan ko na lang ng chocolate kasi gusto ko lang na matanggal yung mga kalat-kalat dito sa bahay na ako yung may gawa. Ayan. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.